Uy, Tito Yang, Tito Esta Yang. es la lista de hogares a los que les entregaremos medicamentos gratuitos por caridad. Mga bata, gamitin ang listahang ito para maayos at pantay ang pamamahagi. Opo, Sí. Tío, ¿cuándo vamos? baka sa simula ng susunod na buwan. Dahil panahon ng tag-ulan at madaling magkasakit, kaya maaga tayong mamimigay ng gamot sa mga nangangailangan. Oo, naiintindihan This ko. is crazy! Ming, sino ang kumain ng noodle? Noodle! Noodle! Min, tulungan mo siya! Tulungan mo siya! Anong nangyari sa kanya? Tulungan mo siya! Puntahan mo siya sa lugar 5. Kunin mo yung bag na may timba. Bilisan mo. Ano ang nangyari sa kanya, kuya? Naglalakad ako, malapit sa tulay. Hayaan mo akong maglakad. Kaibigan, nahulog ako mula sa tulay. Diyos ko, ang sakit-sakit. Hindi ko kayang tiisin. Kailangan mo akong ihatid dito. Ang 3 maleta ng gamit ko ay naiwan ko sa mga kapitbahay sa tabi ng tulay. Huwag kang mag-alala. Ipinadala ko, buo pa rin. Wala nang problema. Ang mga tao dito ay napakamapagkakatiwalaan. Maraming salamat, kuya. Ayos lang. Sige, konting tiyaga lang. Pagkatapos linisin ang sugat, ay tatapalan ko ito. Bigyan som medyo sa signal och ni putten att mycket bättre rim. Salamat. Tapos na, huwag kang mag-alala. Karaniwan Kapag walang handa ka sakit. na, inumin mo ang gamot, pagkatapos ay magpahinga ka. Tandaan, huwag masyadong maglakad para hindi maapektuhan ang sugat. At lalo na, mag-ingat sa impeksyon. Maraming salamat. Ngayon, malas talaga ako. Dumaan ako sa kanto, tapos nahulog ako sa tulay. Pero nakita ko na halos lahat ng kahoy ng tulay ay bulok na. Napakadelikado. Tama ka, kuya. May namatay na rin doon dati. Anak ni Kuya Nam yun. Pero nuestra comuna aún no quiere reconstruir ese puente. Cada vez que paso, me muero de miedo. May mga bata bang namatay doon? Ang lungkot naman. Hindi pwedeng sabihin na pag may kran pwede nang buuin. Ang barangay natin ay mahirap pa rin. Ikaw ba ay taga-ibang lugar? Parang bago ka sa akin. Tama yan. Kakauwi ko lang dito para magbakasyon at nakita ko na ang tanawin dito ay napakaganda. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Philip Ha? Nguyen. Ibig sabihin, tita? Si Tita Q ka pala? Kaya pala kanina pa namin napapansin. Nakakaiba ang boses ni Tito. Si Tio ay nasa ibang bansa, pero parati siyang umuuwi. Sa pagkakataong ito, nang bumalik siya sa Vietnam, maraming lugar ang kanyang napuntahan. Pero ang lugar na ito, ang pinaka-naalala niya. Mga kaibigan, mag-subscribe sa channel ng Lala School para hindi nyo ma-miss ang mga nakakatuwang video. Kita-kits sa susunod na video. Uwi na ako galing trabaho. Nakita ko si Tio na tumutulak ng motor. Pero sa tingin ko wala ng motor sa oras na ito. Sabi ni Tita, sige, uwi na tayo sa bahay ni Tito Namtam. Pwede ba, Tito? Ayos! Umupo ka at magpahinga. Diyos ko! Pihira lang magkaroon ng bisita sa bahay na ito. Kumusta na ang paa mo? Hindi pa ako lubusang magaling. Pero nandito na ako ng ilang araw. Swerte rin. Kasi natatakot akong mag-isa dito na masakit ang Pásame un paa. pedido. Si vas a perder el lote una vez, entonces esperen a que le pase bien el dolor antes de irse. Pero su pie aún está frío y será poco a poco. Así que se Kung enfriará ganun, wala nang hihigit pa riyan. Kuya Nam, paano kung magrenta ako ng bahay mo ng 1 o 2 gabi? Maari ba? Sobrang galing. Kapag nandito ka, parang natural lang pero wala akong pera para sa upa. Uncle Koa, pakiatras ang ilang mga baka ni nanay. Nakatakas na sila sa kulungan. Sige. Sasama ko Tito, sa'yo. Gusto ko rin Kailan sumama. tayo magkakaroon ng anuman? Oo nga, sige. Labas na lang tayo doon at panoorin. Tiyo, Hindi naman pwedeng iwanan. bilisan mo, Tiyo. Uy, Ay, naku, pumasok. Mga kaibigan, Pumasok sa bahay, Kuya mag-subscribe Jam, sa Lala Kuya School Jam. Channel para hindi Lumabas at mapaligtaan ang pumasok mga sa bahay, kagigil-giliw Kuya na Jam, video. Kuya Jam. Tulungan mo ako, Kuya Nam. Uy, pasok. Ano? Mag-subscribe sa Lala School Channel para hindi makaligtaan ng mga kapanapanabik na video. Na-late ng kaunti. Opo, ako si Philip Nguyen.
Nagkataon nandito ako para maglaro. Nakilala si Nam at si Min dito. Philip? Ha? Parang pangalan ni Tita Q yan, ha? Oo, tama. Ako ay isang balikbayan na kakarating lang sa bansa. Talaga? Tita Q? Alam ko kaagad. Maputi, gwapo. Uuwi ka ba dito para magbakasyon? Matagal ka bang manatili? Nung una, balak ko rin umuwi ka agad. Pero sa ganitong kalagayan ng paa ko, nandito ako sa bahay ni Kuya Nam ngayon. At- Ako si Hainga. Ito ang aking kapatid na si Nguyet. At ito si Utbi, ang anak ni Nguyet. Mas bata ako sa'yo. Huwag mo akong tawaging ate. Parang ang tanda ko na. Ano nangyari sa paa mo? Dumaan ako sa tulay sa dulo ng nayon, nadulas at bumagsak. Kaya ganito. Jitoy! Ang coincidence naman, nahulog rin ako sa tulay na yon. Hindi natatakot sa kahit ano, pero takot ako sa multo. Tuwing dumadaan ako sa gilid ng tulay na ito, para akong nanginginig. Pero parang gusto nang tumalon ng puso ko. MP. At the time. Masaya ngayong taon. Kung ikaw ay matalino sa buhay, huwag mo akong takutin na natatakot ako sa multo na maaaring ako ang managinip o ako ay bumagsak. Ay naku! Uy naku! Ay naku! Naku! Ay naku! Wala nang uniform! Wala nang uniform! Kamusta ka? Ito si hindi ko inaasahan. Dito pa lang ako dumating. Pero nakikisali na ako sa kasiyahan ng lahat. Langit, ikulong ang baka, ipasok mo. Ano? Ano ang masaya, kaibigan? Para sa lahat, ang bagay na iyon ay hindi masaya. Ngunit para sa akin, ay hindi pa ako nakaharap ng ganitong sitwasyon. Kaya napaka-espesyal nito. Kuya Ngam, ang dalawang babae sa tabi niya ay hindi pa kasal. Oo. Ganyan lang sila. Tapos pinalaki ang bunso. Sayang naman, isa ay maganda at banayad, ang isa ay masigla at puno ng buhay. Nga, nagpapaalala ka sa akin ng una kong pag-ibig. Kasing lively at charming kanya. Ano sa tingin mo? Diyos ko, ano bang sinasabi niya? Muli na naman siyang nagsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Diyos ko, ang bastos, grabe naman parang nakakatakot. Pero sabi niya, masaya at cute pa. Napaka-cute talaga niya dahil lang malapit ka kaya di mo napansin. Sa tingin ko, napaka-espesyal niya. Kuya, may lotus rice oh. Sakto na ang gulang niyan. Tamang-tama para sa lotus rice. Di ba? Oo. Tama yan. Kunin mo na rin ang pera. Kai, tingnan ulit natin ang seremonya. Kita-kits sa mga susunod na video. Ngayon, ano nga ba? Ano ang hinanda ni Utmay para sa buong pamilya na parang napakamasarap? Ako ay inatasang pumitas lang ng lotus, pero sa pagluluto ang nanay ko ang pinakamahusay, pero mamaya ako ang mag-iihaw ng hito. Sige, kaya kunin mo na at ihahanda ko ang bangka. Makakapagsagwan Oo ka naman. ba? Subukan mo. Ibigay mo dito. Ako na ang magpapakita sa'yo. Nung sumali Tama ng ibig sabihin nito. Opo. Iyon pala ay isang sumpa. Dahil karapat-dapat na ito. Kaya umibig sa unang pagkakataon sa isang Amerikanong babae. Grabe, sobrang nakakatawa. Ang kwento ng pag-ibig mo ay sobrang saya. Ibig sabihin ba nito, madami ka nang napuntahang Nakabisita bansa? na ako sa maraming lugar. Bawat taon, naglalaan ako ng oras para bumisita sa isang bagong lugar. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong makarating Grabe, dito. ang saya. Nakapunta na ako kung saan-saan eh. Ako, dito lang ako sa loob ng bayan. Hindi. Nakaakyat ako sa Saigon isang beses. Pero natatakot ako ngayon. Hindi na ako maglakas Kung loob may na umakyat doon. pagkakataon, iimbitahan ko si Naninga at lahat na pumunta sa bahay ko. Sa pagkakataong ito, mananatili ako sa Vietnam ng medyo matagal dahil marami Totoo akong ba plano yan? dito. Ikaw ang nag-imbita? Pero sige na lang.
Ayaw ko rin namang pumunta sa malalayong lugar. Sa tuwing aalis kasi ako, nagagastos ako ng pamasahe at nawawala ang isang araw kay Hindi tita. mo kailangang mag-alala tungkol dyan nga. Kung inimbitahan mo na, ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Sanis ko rin sanang anyayahan ang lahat na kumain bilang pasasalamat sa tulong na binigay niyo sa akin nitong mga nakaraang araw. Pero may isang bagay na gusto kong hilingin kay Hainga. Huwag kang mahiya. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Ang mga madaling bagay ay madaling magawa, pero Paalam ang mga sa mahirap na bagay inyo. ay mahirap gawin. Sa totoo lang, gusto kong hilingin kay Nga na magluto ng isang espesyal na hapunan para sa akin. Kita mo? Kita. Sila ay bata, sila ay maganda. Sa trabaho, Wow, ang ganda! Hindi ko akalain ang galing mo. Seryoso, itong salo-salo ang Tatay Philip ang nagpondo. Kasi ako, hindi ako nagluto nito. Sayang ang pera at nasayang ang araw ko sa palengke. Ay, matagal-tagal na rin mula nung huli kong makita ang aking bayan. Sana magustuhan niya ang mga simpleng pagkain dito. Hey, etong lalaking may malaking tiyan. Hanggang ngayon hindi pa rin pumupunta. Siguro hinihintay pa na sunduin siya. Dumating na. Nga. Kaya ito ang puso para sa iyo nga. Sino ang hinahanap mo? Magpa-inject ng baboy? Walang benta. Dalhin na lang. Wala. Itabi ko na lang. Dadalhin ko para sumama sa Masarap pamilya. ba, tatay? Masarap. Alam mo, masarap yan. Ipindutin ng bayad. Ngayon, suot ko ang aking magagandang damit at gwapong-gwapo ako. Oh, dito maganda. Tapos tingnan dito. Tara na! Kain po tayo. Wow! Ang ganda ng pagkakaayos ng pagkain ni Ang mga pagkain ito ay personal na ginawa ni ate nga. Oo. Garantisado na may tamang Narito ang lasa tuwan ng nito. probinsya. Sa amin kasama si Utol pagkain ng grilled noodles. Nakakatuwa ba? Tuloy po kayo Opo. umupo. Ha ha Ang ha bayad sa loob. patay na si Cham. Inaanyayahan ko ang buong pamilya. Kain na tayo. Kuya Philip, tikman mo itong ulam. Ako mismo ang nagluto nito. Itikman mo, kuya. Masarap Oo. ba? Ang sarap. Kailangan ko aminin, ang galing talaga ng kamay ni Hainga. Marunong nang magluto si nga ngayon. Karaniwan, si Nguyet at Ate Utmay ang nagluluto. Wala naman alam si nga Nanay? sa pagluluto. Ngayon lang ako nag-aral? Pwede ko bang lutuin ito? Kuya, tumakbo ka sa bahay para uminom ng gatas. Na-ospital na si Mama. Baka magingay siya doon. Ano? Ang bagong kotse na magulo ulit? Bakit hindi mo napigilan si Nanay? Ang galing ni Nanay! Kuya Philip, tikman mo itong inihaw na isda. Subukan mo nga. Masarap ba? Salamat, anak. Bakit, Kuya? Ang sa akin ay mas masarap, di ba, Kuya? Pareho kayong magaling. Pero, bakit kuya? Ang anak ko hindi masarap, pero yung kanilang anak naman ay masarap. Hulaan ko. Nung nagihaw ka kanina, dahil hindi ka nag-ingat, hindi pantay ang pagkakaluto. Tama? Mag-subscribe sa Lala School Channel para hindi mo mamiss yung mga cool na video. Salamat, kuya. Ang kuyen. Halika dito. Tingnan mo.
Hindi mo ba kayang paamuhin ang anak ko? Tapos ang anak mo pa ang magpapakalma sa anak ko. Akala mo madali lang makuha ang pera namin? Ulol! Anong nangyayari, anak? Nagkukunwari pa si nanay? Ikaw nga, inaalagaan mo ang anak ko, pati mga lupa at papeles binigay ko pa sa'yo. Talagang magkamukha kayo ng nanay mo, pati mga gawain niyo pareho. Ano bang sinasabi mo? Ano ba yan? Bakit ka nandito at pinapagalitan mo ako pati nanay ko? Ang nanay mo talaga ay mahusay mag-alaga. Mula bata hanggang matanda. Mga tao mula sa Saigon, sugarcane juice. Ang galing nyo talaga, ha? Uy, 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 uy! Ikaw na makulit dyan? Sino ba ang nanloko sa pamilya mo na ganyan ka magalit? Tanungin mo ang anak na babae ng ilan. Sasabihin niya sa'yo, huwag mangarap na makuha ang anak kong lalaki. Huwag mangarap na makuha ang pera niya. Wala namang kakulangan ng pera sa bahay mo. Ginawa mo ba ang mga bagay na yon? O ugali mo lang mula sa nanay mo? Napasa sa anak? Sa paggalang sa iyo bilang nakatatanda, pero wala kang karapatang bastusin ng aking ina. Ikaw ang magtanong sa anak mo kung kinailangan bang akitin ko siya? Siya ang sumusunod-sunod sa akin. Kung hindi siya susunod sa akin, mas matutuwa pa Talaga? ako. Kung patuloy mo silang babastusin, hindi na kita papansinin. Nako, Diyos ko po. Ayan, kita mo? Sa wakas ang asawa na mabaho ay lumabas. Na Diyos ko po, mahal mo ang mga babae pero hindi ka na pwedeng magmahal? Diyos ko? Ma, anong ginagawa mo dito? Dumating ka dito at nasaksihan mo ang babaeng iniisip mo. Binastos niya ang nanay mo. Diyos ko po, gusto pa niyang saktan ang nanay mo. Kung hindi ka umabot, nasaktan na sana ang nanay mo. Diyos ko po. Kuya Hiep, kunin mo ang iyong code at bumalik ka. Dahil narito na rin tayo, gusto ko na rin sabihin, huwag mong hayaang isipin ng iyong ina na inaakit ko ang kanyang anak. Isama mo na ang iyong ina pabalik. Diyos ko! Hoy! Dalhin mo ang anak ng tiyo mo pa uwi! Uwi ka na, kuya! Ano ang iniisip mo? Tara na sa tokhan! Talaga? Kahit sandali lang na saya, nasira pa rin ni tatay. Uy, Mangnam. Bakit palagi si Aling Moy ay mahigpit kay Nanay Ukbi? Sa tingin ko maliit na bagay, pero magiging malaki. Ano sa tingin mo? Dati, si Mr. Moy, gusto niya si Banguyet. Si Mrs. Moy ginising siya, kaya palaging galit kay Banguyet. Simula, nung nag-aral si Banguyet sa malayo, gamit ni Tita Mooy ang lahat ng paraan para makuha si Tito Mooy. Pero pagkatapos nilang magpakasal, sobrang galit niya kay Nguyet. Simula nung sinabi ni Nguyet Kotmay yan, si nanay? Oo naman. Ha? Sinasabi mo ba na nagustuhan ni Uncle Moy si Dio Nguyet nun? Oo. So, tungkol kay Uncle Moy at Aunt Banguyet? Atulo. Simula nung pumunta si Nguyet sa Saigon para mag-aral, unti-unti nang nakalimutan ni Tatay Mooy ang relasyon nila. Si Tatay Mooy, napaka-romantiko. Wala namang pagmamahal na matagal na pinanghahawakan niya. Si Nanay Mooy lang. Siya ay selosa lang kaya nagkaganito. Pero bakit sinabi ni Tita Utmi, tapos basket ng anak niya? Ano ibig sabihin nun? Oo. Mahaba pa ang kwento dyan. Uy, sabihin mo ng totoo. Wala talagang nangyayari sa pagitan mo at ni Min, di ba? Totoo, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Kasi nakikita ko, kapag ikaw ang kausap ni Min, natatawa siya ng husto. Pero minsan ngumingiti lang siya ng konti. Eh ikaw naman, lagi ka lang nandyan, tinatakpan ang mukha mo ng ganito. Hindi naman. Sobrang init kasi nitong mga araw na ito. Kaya. Sinabi ko sa'yo, ha? Nagtitiwala ako sa'yo. Huwag mo akong biguin, ha? Kailan mo balak ipagtapat kay Kuya Min? Hindi ko rin alam. Kailangan mong pumili ng tamang oras. At saka, kung ang babae masyadong lantad na umatake, hindi gusto ng lalaki yun. Sabi ng nanay ko. Sa wakas. Opo, naiintindihan ko. Uy! Anong ginagawa mo? Tuwing magkikita tayo, iniiwasan mo ako? Kailangan mo pa bang magtanong? Ayoko nang makipagtalo sa'yo dito. Umuwi ka na. Hoy! Ruby! Anong ginagawa mo? Magtagumpay kung sasama ka kay Utmay ngayon, magiging pinakamatindi ka sa lahat. Anong alam mo Alis para na. magsalita? Ano ba yan? Makinig ka sa akin. Palagi mong pinapakita sa buong mundo na may relasyon kayo ni Yu Jimin. Ngayon, lagi na lang siyang kasama si Utmay.
Ginawa mo na naman ito kay Ukmi. Ayoko sa'yo. Umalis ka na. Parang kanina lang. Umalis ka na, umalis ka na. Ganun ba? Mawawalan ka na ba ng advantage? Tama ka rin kaya. Sa tingin mo ba may nangyayari sa kanilang dalawa? Napansin mo rin ba yun, Kuya Tan? Hindi rin ako mapakali kay Tito Tao. Si Mai, kapag nasa tabi ni Kuya Min, namumula ang mukha niya. Kakatapos ko lang tanungin si Utmay, pero tuloy-tuloy pa rin siyang mag-deny. Hindi kita papayagang mamuhay ng kagaya ng pamumuhay ko? Hoy, wang saktan si Bin, ha? Nga na hindi puti. Mahaba ang mga binti. Ngunit may natatanging kaakit-akit singa. Sinasabi ng mga tao na iyon ay isang nakatagong kagandahan. Alam mo na ba yun? Seryoso ka ba? Kung ganun, kuhanan mo ako ng maraming larawan, ha? Sa totoo lang, Sige nga. wala pang kumuha ng larawan ko. Post ka na. Picturean na kita. Ay. Parang si ate nga ba? Diyos ko, si ate nga. Mukhang may kasama siya. Yung Vietnamese restaurant na yon, sa bahay ni Ong Nam, yun na mag-isa. Diyos ko, tingnan mo. Nakakatakot ba na mag-isa? Uy, pwedeng may gusto sila sa isa't isa, ano? Grabe. Kung magkagusto sila, okay lang, wala namang problema, di ba? Si tita ang tagal na niyang naghihintay kay tito, wala na nangamurang bag. Grabe. Kung hindi, baka si Tang Chanam ko John ay nag-aalaga kay Ong Tai-ao na hindi niya alam. Tama na, nanay. Oh! Sige. Pakinggan mo ang chemistry. Oo. Philip, uminom ka ng tsaa, ha? Salamat Ito ay tsaa ng Lotus. nga. Specialty ng Pink Lotus Land. Mabango ito. Pwede ba, kuya? Tama ka. Ang sarap nga. Masaya ako ngayon. At salamat kay Hai nga sa maraming magagandang larawan na ibinigay niya sa akin. Ikukwento ko sa aking mga kaibigan ang tungkol sa lugar na ito Naku! at tungkol kay Hai nga. Kwento mo na lang sa mga kaibigan mo tungkol sa lugar na ito. Pero wala naman akong kwento na pwede mong sabihin tungkol sa akin. Huwag kang masyadong mapagpakumbaba. Ang bawat bulaklak ay may sariling alindog at bango. Nakikita mo ba? Kahit ang lotus na tumutubo sa putik ay may amoy na mabango. Naku! Ang ganda ng pagkakasabi mo. Pakita mo sa akin, ha? Grabe. Uy, ako ba talaga ito sa picture na ito? Grabe. Mukhang artista talaga sila. Ang ganda. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Oh, kumusta ka? Kumusta ka? Kilala mo ba siya? Magandang makipag-usap, di ba? Parang Pilipinas. Galing. Ang galing parang totoo. Oo. Kapag matanda na hindi dapat Ang ganda ng magsalita. ilaw, kuya. Sige, paalam na. Uwi na ako kay Kuya Nam. Kakakuha ko lang ng ilang magagandang litrato kahapon kasama ang dalawang kaibigan. Ang saya-saya niya talaga. Naaalala niya ako ng aking kabataan. Kaya naging inspirasyon ako sa paglikha. Huwag mong sabihing nililigawan mo si nga, ha? Hay Kuya nako. Five, bukas ng umaga uwi na ako ng maaga sa Saigon. Maraming salamat sa iyo sa pagpapatuloy mo sa akin sa mga nakarang araw. Uuwi ka na ba talaga? Saan ba masaya lang dito? Kung uuwi ka na okay lang, tanungin mo ako. Huwag nang gumastos. Bakit, Kuya Nam? Walang anuman. Iniisip ko, bakit hindi ka magstay ng ilang araw pa?
Kamakailan lang pabalik-balik si kuya. Ang bahay niya ay masigla at masaya. Gusto ko rin talagang manatili. Pero ang trabaho ko sa Saigon ay ayos pa rin. Siguradong babalik ako. Ibalik mo pa? Oo, ganito na lang. Bakit mo ibabalik? Aalis na ako para maghanda. Maghiwalay na tayo. Magiging magkakaugnay pa rin ang ating mga kaluluwa. Kaya't kahit sa libu-libong taon, yakapin natin ang mga alaala ng buhay. Utmay, dumating na ako para sunduin ka. Sakay na sa kotse at ihahatid kita pa uwi. Hindi ko kailangan. Hindi ba pwedeng hindi mo na lang isulat ang prutas para sa akin? Ayoko ng istorbo. Pumunta kasama ka ay nagdadala lang ng problema sa akin. Pakiusap, pwede mo ba akong hayaang mag-isa? Diyos ko, sinundo lang kita. Hindi ko naman sinasabi na istorbo kita. Grabe, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Artista ka ba? Na-offend ka ba kapag sinabihan ka? Ang nanay mo nga pumunta sa bahay ko at sinabihan nanay ko? Hindi pa ba yun sapat? Ngayon ikaw pa? Tigilan mo na. Alam mo naman kung paano ang nanay mo. Ganyan lang magsalita. Pero mabait talaga siya. Wala namang ibig sabihin si nanay mo. Pero ang nanay ko hindi kayang tiisin. Huwag mong hayaang pumunta ang nanay mo sa bahay namin at magalit sa nanay ko. Sa susunod na mangyari ulit ito, hindi na kita bibigyan ng pansin. Sige, nangangako ako. Mula ngayon, hinding-hindi na mangyayari ito ulit. Sakay ka, ihahatid kita pa uwi, ha? Hindi kailangan. Kaya ko namang mulakad mag-isa. Heto, mula ngayon, kapag nakita mo ako, dapat mga 2 metro ang layo mo sa akin. Hindi? Kapag lumapit ka, kakagatin kita. Opo, kahit ano gusto mo pwede. Mas nagiging cute kapag nagbibiro. Hindi! Hindi ako nagbibiro sa'yo! Naku, seryoso ako, hindi ako nagbibiro. Sumakay ka na, ihahatid kita. Tara! Grabe, isang beses na lang nagdala ng kawali, hinampas mo pa. Alisin mo na yung mga suso. Sinabi na ni Utmay na ayaw niya. Bakit mo pa siya pinilit sumakay? Ito ay personal na usapan ko, huwag kang makialam. Hindi ito personal na usapan mo, usapan ito ni Utmay. Huwag mong hawakan si Utmay. Huwag hawakan ng kahon, May. Anong karapatan mo para pakialaman? Hoy, tumigil ka na. Bakit palagi kang dumadaldal tungkol sa pag-aaway? Paano ba naman? Gusto mo namang manakit? Kung gusto mong manakit, saktan mo ako. Hoy! Saktan mo ako. Saktan mo ako. Dahil sa kanya, hindi mo ba alam kung sino ang bata? Tapos! Mag-ingat ka, ha? Kung gusto mong mabuhay, manatili ka dito. Baka hindi ka na makabalik pa ng Saigon. Tumigil ka na! Umuwi ka na! Huwag ka nang maghanap ng gulo! Grabe, ang takaw mo. Sobra naman ito. Upuan tayo. Ayos ka lang ba? Pasensya na? Dahil sa akin kaya ka nasaktan? Ayos lang ako. Hindi mo ito kasalanan. Pare, kung hindi mo gusto siya, sabihin mo lang, bakit hinahayaan mo nga palahin kanya palagi? Sinabi ko na eh. Pero matigas ang ulo mo. Ayaw mo makinig. Sige, iwan mo na siya. Hambog lang si Hong pero mabait naman. Parang naiintindihan ni Utmi siya ng husto, ha? Hindi mo pa kilala si Kuya ba? Oy, hindi pa ba nakauwi sina Utmay at Kuya Min? Dumating si Kuya Hiap dito at nagharap ng gulo. Tapos binugbog si Kuya Min. Ha? Sinabi mo bang binugbog ko si Kuya Min? Kuya Min, okay ka lang ba? Okay lang ako. Medyo masakit lang. Mauna na ako. Tara, inom tayo. Kuya, 1 linggo lang tayo. Pero parang Pasko na. Han, ano na ang nangyari sa inyo ng doktor? Saan na nga ba talaga? Wala pa namang nangyayari. Gamitin mo. Takot ka ba? Kahit marami kang kainin, matatapos mo pa rin yan. Nay, inis na inis ako ngayong hapon. Ewan ko ba, basta kanina nagkwentuhan si Kuya at si Min. Ayoko na kay Hai na laging nag-aaway.
Paalam sa lahat, mga kaibigan. Kuya, bakit mo sinaktan si Min? Sino ba siya para makialam sa buhay ko? Roman didn't do anything wrong? It's just that our older brother used to work in healthcare and always drag people Ano into bang stuff. binigay sa'yo ng taong yon? Ha? Bakit mo siya pinapanigan? Hindi ko pa siya pinapalo. Bukas na talaga. Gusto mo bang bugbugin ko siya? Huwag mo nang isipin ng lalaking yon. Palalayasin ko rin siya sa lugar na ito. Isang babaeng, walang hiya, na palaging naghahanap ng lalaki. Nanay, nakikita mo pa ba? Pero siya gusto niya si Utmay, walang makakapigil sa kanya. Wala siyang pakialam sa kahit sino. Ako, gusto ko si Kuya Min. Lagi na lang niya akong pinapagalitan. Palaging sinisita. Tama yon, yung kapatid mo nga. Nakahanap na ng matinong tao kaya dapat matuwa ka, hindi mo na siya dapat pigilan. Anong maayos? Ubus na ba ang mga lalaki sa atin? Pero ang lalaking may pera at edukado tulad ko, mahirap makahanap ng ganito ngayon. Bakit? Parang narinig ko iyon dati. Ito, tingnan mo ng mabuti. Lahat ng sinabi ni Hiep ay magagawa niya. Ang lupang ito, ilang beses na mas malaki kaysa kay Ate Lua. Masaya ka na ba, nanay? Ha? Saan mo nakuha ang lupa? Nakalimutan mo ba na si Mr. 2 ay mahilig sa manok? Wala siyang pera kung may manok. Ngayon, kung wala kang pera para magbayad, kukunin ko na lang ang lupa mo. Ito ay legal na dokumento, hindi ordinaryong lupa tulad ng ina mo. Parang walang anak para hindi mabigo si nanay sa pagkakataong ito. Pinapalampas ko na yung nangyari. Pero sa susunod, hindi na ganun kadali, ha? Nanay, hindi ka na pwedeng makialam sa bahay ni Utmay. Pag ginawa mo ulit, sa totoo lang, aalis na lang ako sa bahay na to at maglalayas. Anak ka! Hindi naman ako gumagawa ng kahit ano. Basta kain ka lang ng kain at umaalis ka palagi. Mom, I think our older brother is right too. I'm a nurse in the commune, and you're always working hard, making noise in the whole neighborhood. Nasaan na ang iyong reputasyon? Ano man ang reputation na yon? Mabuti na lang at nakakagamot tayo ng ibang tao. Pero voluntaryo silang pumupunta sa family medicine ni Mama. Hindi ko naman sila pinipilit eh. Hindi ako takot. Hindi naman. Parang hindi mo ako kilala. Pinasabak mo pa ako sa gulo ng ibang tao. Narinig ni Mama na ang sino mang may problema, agad-agad siyang nagpapahiram ng pera. Sa simula, mababa ang interes ni Mama. Ano? Dahan-dahan umakyat si Nanay. 'Di ba? Diyos ko, kailangan mong kumita sa negosyo. Walang sino man ang nagbibigay ng anumang bagay ng libre. Kumuha ng kaunting pera, sumama ka, si Bin at si Tay ay mag-inuman. Ate, nawalan na ng bilang si nanay. Di na niya binibilang. Grabe, ang galante naman ni nanay. Diyos ko, minsan maging mabait ka naman. Salamat, ina. Ang bait mo. Mahal, halikan mo siya para sa akin. Nanay, ang cute nyo talaga. Pero bakit palagi nyo binibigyan ng pera si Kuya? Tapos ako wala. Ako gusto ko ring bumili ng ilang bagong damit, Nanay. Subukan mong kumita ng pera at ibigay sa akin, papayag ba ako? Ganito kasi, ubos agad ang sahod bawat buwan. Dagdag pa, hingi ulit ng pera kay nanay. Bakit hindi mo ako bigyan ng pera? Kaya nga hindi ka nagbigay ng pera, pero nagkapera ka pa rin para sa mga babae. Bibigyan kita ng pera, tapos hindi rin naman mapupunta sa pamilya mo. Asking for money just to hear people complaining. Should have just stayed inside. Ann, pakiabot mo pa ako ng kaunti para makakain ako. Hey, do you still talk to Kuya Tan? Kain mo ng insekto. Salamat sa manood at magkita tayo muli. Gusto ko sanang itanong. Ikaw,
Napansin mo ba kung may kakaibang kinikilos si Tito Tan kamakailan? Ano ba talaga ang gusto mong itanong? Tinitingnan ko ang kita ng kumpanya noong nakaraang quarter. Maraming bagay ang hindi tumutugma at hindi ko pa natatagpuan ang dahilan. Tapos mo na ba lahat ng hakbang? Wala pa rin akong oras. Dati, si Kuya Tan ang gumagawa ng mga ganitong bagay. Noong nakaraang linggo, sinuri ko ng biglaan. At natuklasan ko ang discrepancy sa ilalim ng larawan. Normal lang ito. Wala akong nakikitang kakaiba. Hindi. Napakalaki ng discrepancy na ito. Kailangan nating hanapin ang dahilan para ayusin ito. Kung ganito lang, hindi ito okay. Sa pagkakataong ito, kailangan kong dumalo sa ilang mga pagpupulong para tulungan ang mga negosyante. Naubos ang aking oras at lakas. Bahala ka na. Basta wag kang mag-isip ng masama. Si Than, pinsan ko siya. Pinagkakatiwalaan siya ng tatay ko. Huwag mo siyang bibiguin, ha? Si Ann alam niya. Kung wala siyang ginagawang masama, bakit siya matatakot? Tama. Kung hindi ka gumagawa ng anumang bagay na lihim, hindi mo kailangang matakot o magpaliwanag. May, tinawagan ka ba ni Min kamakailan? Araw-araw siyang tumatawag. May problema ka ba? Tinanong lang kita. Nung naghihintay ka na mag-exam sa medical school, di ako pumayag. Pero sumang-ayon ka sa akin noong una. Pero, si solo escuchas un poco de súplica, ya cederás. Ngayon, kita mo na. May lalaki? Kung hindi mo siya aalagaan, sino pa? Pero hindi naman talaga siya masamang bata. Kita mo ba? Yung anak ng iba dyan, may pera pero pumapasok sa masamang bisyo, gumagamit ng droga, at kung ano-ano pa. Pero itong anak ko, puro aral lang. At saka, ilagay mo siya sa medical school dahil may dahilan ako. Hindi mo ba naisip kung sino ang magmamana ng kumpanya mo at lahat ng pinaghirapan mo, pagtanda mo? Si Min iyon, huwag kang mag-alala. Hayaan mo lang ako. Madaling maging direktor ng kumpanya. Ang mahirap ay maging direktor ng ospital. Wow, sobrang ganda talaga. Ang gulo na ito ay napakaganda. Tingnan mo ito, ang ganda ko sa video, di ba? Diyang mga litrato Ang gulo lang on, yun, sandali ha? paalam. Sobrang ganda ng mukha ko, di ba? Oo, kung wala ang mga litratong ito, akala ko matanda na ako. Nanay! Ang ganda ng mga litrato, nanay! Para makita ni nanay. Pero totoo nga, di ba? Tingnan mo itong mga larawan. Akala ko parang babae na nasa 28 anyos. Itong batang ito, kalokohan yan. Yung litrato na yan, parang di naman mukhang 28 years old, di ba? Mga 18 o 19 lang siguro. Pero sabihin natin na hindi naman talaga si Philip ang magaling kumuha ng litrato. Kung maganda naman talaga ang model, paano magiging maganda ang kuha ni Kuya? Ay, yung kahon ni Kuya Philip. Sabi ni Tito, si Titoso ay nakahiga at walang kasama. Sabi niya, na kapag nakita ni Tito ang mga litratong ito ni Tita, magugulat siya. Anak, kapag may oras ka, maglinis ka para makuha na nitya ng larawan at maligo para maipaskil niya sa buong bahay. O, ano? Mula nang umakyat ka sa lungsod, ngayon lang kita nakitang masaya. Ito ang address ko. Kapag bumalik ka sa Saigon, tanda mong makipag-ugnayan sa akin, ha? Siguradong sigurado. Bukas, ihahatid kita sa bus station. Oo, kahit nakakarating ko lang dito, ilang araw pa lang. Pero pakiramdam ko, pamilyar na ang lugar na. To, sayang lang at hindi ako makakatagal dito nang mas matagal pa. Nakikita kong masakit pa ang paa ni Tito. Bukas babalik ka sa taas. Mag-ingat ka sa paglalakad. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Oo, alam na ni Kuya. Pero wala talagang magagawa sa tulay na yon. Narinig ko pa nga sa isang nurse na ang anak ng lalaki ay naaksidente rin doon. Hindi Oo, ba? Tama. Anak siya ni Dong. Yung bata ay ulila. Mula pagkabata, inampon siya ni Tunam. Pero sa daan pa uwi mula sa eskwela, nadulas siya sa tulay at namatay. Bata pa ako, naulila na ako. At nang lumaki ako, walang gustong magpakasal sa akin. Meron akong isang ampon, ngunit iniwan din niya ako. Kaya nga tinawag nila akong Namko John. Hoy! Ito ay alak ng lotus, isang espesyalidad ng simasulong kababaihan. Ginawa ko ito ng sarili kong mga kamay. Kapag bumalik ka sa Saigon, inumin mo lahat ito. Wala kang may inom kung wala ito. Siguradong babalik ako dito para matikman ulit.